Hi guys. We're ready to go. Super ang ginawa as in. So we are in train station, railway station. We're waiting for our train to come. I think what time now? 6:15? 6:26. 6:26 AM in the morning. So here. Guys, katatapos na namin ng interview namin sa FRRO. Yan, nandito kami. Where are we now? Yan. Pizza Hut. Yan. Kakain lang kami ng lunch. We're so hungry. And after long interview. 2 hours interview, 2 hours and half interview. Grabe. Hindi pala madali ang interview. Pero, madali. It's, all question is all like subjective. Like, it's all about the details, history. Yeah. So guys, dahil 6 PM pa ang train ticket namin yung time. So, magpasyal-pasyal muna kami dito. And, punta kami dyan. Okay, there's no ticket? It is free? Okay, this is like a tourist spot area. So, nandito kami sa riverfront. Kakaria? Kakaria. That's the name of this tourist spot? Gadon. Uy, nawala ang monkey. Yes. Riverfront dyan. May river dyan. Kaya riverfront ang tawag. Oh. Super malaki. Napaka-spacious. Malaking space. At may butterfly park dyan. Oh. I don't know kung kasama ba sa ticket. Online scan karo na ticket dewani. Atsa. Okay, so we'll not go there. So hanggang 1 hour lang kami dito mga kaate. Kasi nga, while waiting sa aming train, kasi 6 PM ang train natin. Oh, look at the sky. What a beautiful sky. Yeah. Grabe. This train area, no? Train area? So have train here. Wow, that is why called riverfront. Wow. Tignan nyo. Yan ang river. So, Also boating have a boating area also. This is a boating area. But hindi kami magbo-boat. We're not going to boat kasi nga lakad-lakad lang tayo mga kati dito. Pang ano ba? Pang pastime ba? Oo. Kasi nga, relax muna yung mind namin kasi 2 hours and half yung interview namin. Madali lang naman siya. So, mga subjectives lang yung mga question, details, or history. Yung paano kami nakita ni Vicky. Kaya yun. The bridge is like bridge there are equal. Hoy. Wow, train. Oh, hindi ba may train? Honey, it seems like in Gutitalaw. Gupitalaw. Gupitalaw. Already train. Yeah. But we don't have train in Gupitalaw. Yung place na to, yung ganitong place, mayroon din dito sa Surat. Ang tawag is Gupitalaw. Nakapunta na kami doon mga 3 times na. Tapos wala lang siyang train. Dito may train sila. So, social. And this man-made lecture. This man-made. Man-made leka. People like all king che na, they make che. Oh, this one? Yeah. Really? Yeah. Oh, so All king che they in Uh-huh. Ahmedabad.
They don't need to. So, according to my husband, this lake is a man-made river. This is river, man-made river. No, lake say lake. Lake or river? Lake. Same, honey. No, different. Because they did say like riverfront. Yeah, remember lake na? Like round, no? Round. So, this is a man made out the what century? Yeah? Long time. This a long Like time ago kasi yung 18th pinagawa century. daw ito ng king dito sa Amdawad. So 18th century. Lake make in 18th century. Oo. After like renew like in 20th century. Guys, may ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang river na ito. Yan hanggang dyan. Yan siya hanggang dyan. At doon connected yan. Diyan. So maglakad kami dyan papuntang doon, paikot-ikot doon. So itong area na to at yung area ay connected The yan. round wall. Yeah. All Halo. round. All round. Super mahangin dito mga kaate. Kids City dyan, para siyang playground na mga bata. Ayan. Guys, pauwi na kami sa Surat. Dito kami sa rail station. Kayo platform? Anyway. Ha? Kailangan namin maglakad papunta sa C number platform. Kasi yung train... 6 number, yes, 6 number. Kasi yung platform namin, train platform is C. C na. Huh? C. 6. 6. It's there over there. So, good evening guys. So, today is January 9. So, today's vlog, share ko sa inyo yung aking experience for my OCI interview. So, yesterday, January 8, pumunta nga kami sa Amdawad for my OCI interview. At the same day, bumalik din, nakauwi kami or bumalik kami sa Surat dahil nga, so, busy rin my work. So, hindi ko natapos ang aking vlog. Di ko siya natapos dahil nga late na kaming nakauwi at the same day. So, today is January 9. So, i-share ko sa iyo share ko po sa inyo ang aking karanasan sa aking OCI interview. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, no? So, nagpunta nga kami sa Amdawad FRR office for my OCI interview. So at first talagang ninenervous ako mga kati kasi nga akala ko yung mga tanong, hirap yung mga tanong, hindi pala. Kasi, so hindi tayo magpaligoy-ligoy mga kaati, no? So, yung experience ko, yung nag-interview sa akin, which is a junior officer, both gents sila. So, may pagka-jolly din, hindi sila yung mapipersonal, kundi yung mga tanong lang kasi sa interview, which is all subjectives, yung history kung how I met my husband, paano kami nagkita, when, yun lang mga tinatanong nila sa akin. Then, iniisa-isa kaming ini-interview ng aking asawa. First, ini-interview ako. But before that, we have answer sheet, right-handed that question, that we have to fill it. We have to answer what's the question therein. Separately. And the answer said the questionnaire, so we answer it separately. While ni-interview ako, yung asawa ko naman ay pinipil-afan na yung question sa labas. Then after hindi siya umabot ng half hour. I think it's half hour, Ani. They interviewed me. No, more 1 hour only. Like 1 hour. Then after I done, after they interviewed me, saying, and second, my husband, the interview my husband. I think it's take long time the interview my husband. Then, while ni-interview nilang asawa ko, ako naman ay pinifill upan ko yung mga questions yung binigay nila sa akin, yung questionnaire answers, yung questionnaire. Pero yung mga question doon mga ka-artists, very simple about history, subjective kung paano, when, yung mga details ko, history, mga siblings name, saan sila, edad nila, yun lang mga kaate, wala silang mga negative question doon. Then, yung interview namin, umabot nga siya, it's almost 3 hours, right hand? So, it's almost 3 hours, kasi marami silang mga tanong, talagang sinisigurado nila kung inuulit-ulit yung mga tanong, then, kung paulit-ulit mo yung answer, yun.
So, before that, yes, they accepted my application. Binigyan kami nila ng reset. Yung nakasulat doon yung reset, yung kung the time na di gonna give us my OCI card, dadalhin namin doon yung receipt na binigay nila sa amin, ipapakita para i-claim or kolektahin ang OCI card ko. So, before that mga kate, wala naman kasi, hindi siya mahirap kasi kailangan mo lang na yung demand draft. Talagang napaka-important yung demand draft. Huwag niyo pong kalimutan dalhin yung mga original, soft, and hard copies kasi importante dun. Importante yun mga kaati. Yung mga kailangan talaga yung mga original, dapat dalhin nyo yun para naman hindi kayo mahirapan kung mag-process kayo sa inyong OCI card. At hindi naman dapat, siguro nininervyos the first time mo, pero pag makaharap mo na sila, talagang you have to be confident with your answers. Dapat din confident ka sa mga sagot mo, wag kang parang na-stutter. Wag kang ma-stutter mga kaate. Pero kung if you're confident, yung sinasabi mo yung totoo talaga ay talagang maano nila yun ma-detect nila yun kung nagsisinungaling ka or hindi. Kaya yun, so mga tanong nila sa amin, wala naman kasi sinabi namin yung mga totoo talaga, yung mga dahilan, kung bakit daw. Kasi it's been 10 years na ako dito sa India, then saka ko pa na-process ang aking OCI card. Wala, sinabi lang namin yung dahilan kung bakit hindi kami nakapag-process. At isa din mga kate, dapat kung magsuotin nyo rin yung appropriate clothes ba, yung talagang makikita nila na genuine ka sa culture nila, sa tradition nila, o magsuot ka yung parang kurta or dresses na hindi masisilang or matataas na dresses kasi at dapat naka-complete look din po kayo mga kati. Dapat may bindi kayo, may bindi. Then may tawag kasi dito sa amin sa Gujarati, ang tawag dito nilalagay namin dito ay sindor. So yung sindor kasi is yun ang nilagay ng mga married woman only. So dapat nakasindor, nakabindi or chanlo, nakamanggal sutra. Huwag yun yung kalimutan mga kati kasi isa din yan sa babasihan nila na yung good impression ba. Oo. Why are you dancing? Yung good impression ba na talagang masasabi nila ay genuine tayo sa kanilang culture o hindi ba? So wala naman masyadong mga tinatanong, right honey? They are not really like negative questions. It's all about subjective lang talaga. It's about like history, how we meet my husband, yung ganun mga kaate. So basta before that naman, hindi ba kung mag-apply kayo ng OCI card, sasabihin o bibigyan naman nila kayo ng mga documents na kailangan. Kaya yun dapat talaga naka-prepare ang documents. Tapos din magsuot ng appropriate clothes for good impression. At huwag po kayong ma-stutter. Dapat confident po kayo sa mga tinatanong nila o mga answers nyo po. At dapat rin pag nagsasagot kayo, direct to the eye. Para talaga, masasabi nila na nagsasabi ka ng totoo. Kasi mostly kasi ako, pag when I'm talking to someone, I have to directly, like para bang eye to eye contact talaga. Yun din sa ko, parang ugali ko rin pa. I have to talk to someone. If talking to someone, I like directly eye to eye talaga. So, yun, masasabi nila na yung totoo talaga yung mga tanong mo, yung mga sagot mo. Kaya, yun, it's super easy lang mga kate. Yun nga, umabot nga kami ng almost 3 hours, pero it's worth it naman kasi they accepted my application. Binigyan nila kami ng receipt. Then, sabi nila, we have to, another, what, honey? We have to visit in, like, bigger officer. Yes, another like verification. So, sa junior officer, umabot kami ng almost like, siguro something mga 2 hours, yun nga, mga 2 hours and half. Then, sa senior officer naman, I think when we visit in senior officer, we just stay there like 5 minutes. 5 to 10 minutes only. 5 to 10 minutes only. Kasi alam niya naman yung mga mga answers namin, alam niya kasi
Yung tinanong niya kung, what she did ask me, honey? What she did ask me? Before why you not did them? Yeah, why we didn't, because it's like what I said, I've been like staying here for 10 years in India, then we've been like married for 10 years. Why we just only process my OCI card? That's a wasting a lot of money. It's very costly. Like na naman, sinabi naman namin, we have a reason for that, but as of now, yan lang muna ang masasabi ko sa inyo. Then, before that, sinabihan din kami ng officer, junior officer na, wag daw kami mag-upload ng mga basta, kung may mga video kami like making a like vlogging, wag daw muna kami mag-upload ng basta-basta kasi monitor ng FRRO yung mga galaw daw namin, mga galaw daw. So, yung sa mga, yung pa-upload ng video, hindi ba uso na nga ngayon ng mga vlogging. We have also like Instagram, social media. Kaya, huwag mo daw mag-upload na maka-disturbed sa government, like something like that. Kaya, yun. Kaya, hindi mo na namin na-upload ang video na ito. So, yan po ang aking karanasan for my OCI interview. Kung kayo din po, siguro kung gusto niyo po ng more details, mag-comment lang po kayo kasi yung sinabi ko, sinishare ko sa inyo ay lang, parang summarize lang siya ba mga kaati. So hindi po tayo matakot kasi wala po silang mga negative question, kundi all subjective lang talaga yung mga question about all history, how I met my husband, yun. Then pag sa senior officer naman talaga, it's like 5 minutes lang kami doon. Yun ang tinanong niya sa amin. Tapos wala. Tapos na. Oo. Tapos yun. And after that, yun pa siya kami sa Amdawad. So, ayan po. So, if you like my video, first, don't forget to like, share, and comments na rin po yung mga kaate. And don't forget to subscribe na rin po. But if you have more details po talaga, you can do comment po para naman kasi nga what I said is like summarize lang yung sinishare ko po sa inyo to this video. So, ayan po. Thank you for watching.